na-establish niya na magaling siyang lead counsel, attorney. Maganda. Alam niyo, nag-aral siya. Nakita natin. Nag-aral siya, nag-research siya, at saka talaga may mga jurisprudence siya at meron siya mga authority. Kaya lang ang yuktong ito, iba ang tema nito, iba ang dapat na naging pakay mo. Sapagkat lahat ng sinasabi mo dito, hindi ebidensya. Hindi katibayan lahat ng sinasabi mo dito. So, the objective mo, okay, nanonood sa akin ng taong bayan. Dapat mapababa ko ang pag-uunawa nila sa kaso na aming ihahain o sa depensa na aming hinihahain. Kasi basta't nag-deal ka sa mga technicalities maaring asipan ng mga tao, o bakit? Nagtatago na naman yan sa technicalities. No? Yung mga ganyan. Bakit hindi niya na diretsahin? Kasi ako, Katunying, Jerry, sana ang gandang umpisa, no, sa sinabi niya. Ang vice presidente ay inosente. Pero wala tayong narinig na gano'n. Pero yung suntok na gano'n, talagang di ba? Kaya sabi niya, iniintay mo pala yun? Iniintay ko yun, Katunying. Iniintay ko yun kasi it will change the narrative. It will change the narrative. Lilihis. Di ba? Imbes na maging defensive sila, sinasabi nila, inosente si Vice Presidente. Pero ang ginawa nila, nagsabi na naman sila sa ating konstitusyon, may pagpapalagay na ang lahat ng tao ay presumed innocent until proven guilty. Yung mga ganun Pero sa mga nakikinig na tao, babalik yung mga sinasabi nila noon. Kung wala kang tinatago, bakit ka natatakot? Di ba yung mga ganyan? Tandaan natin na itong yugtong ito is for the popular aspect of this impeachment, kasi sabi nga ng Korte Suprema, ang impeachment ay constitutional, ito yung mga usaping 2/3, all of the members, yun. Legal, yan, ebidensya yan, itong makikita natin sa mga susunod na araw. At political. Itong yugtong ito, at yung summation at the end, yan ang magiging political. Dapat ini-exploit mo rin yan. Kaya ako, ang turing ko, kung sino ang mas, pareho silang magaling, pero ang mas nakaresonate sa mga taong nakikinig, mga ordinaryong taong katulad natin, si Congresswoman.